namin magpuri sa umagang ito. Itaas po natin ang ating mga kamay at ipalakpak po natin sa ating Panginoon. Come on! Righteous ruler of the nations, He's the God who gave us freedom. All the earth will rejoice. Let the people now shout for joy. Bless His name in the heavens. Let His power lead us all the way. Jesus shall reign over all the earth, now and forever He will. Jesus shall reign over all the earth, now in His presence we sing. As His people bow before Him to give honor, power, and glory, we will wait for the Lord. We will wait till His kingdom come. Bless His name in the heavens. Let His power lead us all the way. Jesus shall reign over all the earth, now and forever He will.
fail me, Lord. Brought me in to your arms and carried me away. You held me close, now I'm free, free to serve you, Lord. I'm forgiven of my sins. I will lift my eyes to you. I surrender my whole life. I'm alive because of you. I was lost, but now I'm found. When I pray and cry to you, kneel before your throne. When we go our separate ways, you call me back again. I'm forgiven of my sins. I will lift my eyes to you. I surrender my whole life. I'm alive because of you. I was lost, but now I'm found. I will lift my eyes to you. I surrender my whole life. I'm alive because of you. Tayong lahat, dapat tayong maging masigla. Bakit? Kahit may problema tayo, alam natin, si Lord ang bahala dyan. Hallelujah, we lift your name on high. Hallelujah, forever glorified. Lifting higher, our great provider. Hallelujah, we lift your name. Once na pumasok ang division, nandyan ang mark of the beast in the form of system. Nandyan na po ang mark of the beast. Ang Holy Spirit pa rin ang siyang gumagawa sa atin po. Pipigilan mo yun. Pag pinigilan mo yun, lumilitaw, dahil tinamad ka, lumilitaw, ang Holy Spirit na kumikilo sa'yo ay pinigil mo. Ang Holy Spirit ang tamad. Dahil yun ang nag-work in you. Tayo po ay ini-ignite para mas maging masipag pa po tayo sa lahat po ng gawain dahil talaga namang kamangha-mangha po yung mga equivalent po ng laziness, lalo na na-equate po ito sa wickedness and evil. Ang kasalanan po ay mag-aalok ng mga maliliit po na deal. Sa una, maliliit lang. Small deals lang. Then, ano mangyari? Magde-demand na ngayon yan ng mas marami sa mga susunod na panahon. Kaya ang hirap na po tumanggi. Bakit? Kasi po pumayag na po tayo sa una. I've seen you move, Lord. You move the mountains. And I believe I'll see you do it again. You made a way, Lord, where there was no way. And I believe I'll see you do it again.
ikaw ang nagtatatalon dito at ikaw ang nagpe-praise ng gusto para makita mga tao, makita ng Diyos na ganun ka, nakahubad yan, wala lahat yan, mga inaalala mo ang nakasuot sa'yo, yung linen ephod ng ating Diyos na buhay. Purihin po ang Panginoon. Magandang araw po sa inyong lahat. At sa mga kapatiran po natin na nasa Luzon, Visayas, Mindanao, at sa mga international extension churches natin. Ganon din po sa inyong lahat na naka-tune in ngayon na makikisa pong maghandog sa ating Diyos na buhay para po sa pagsamba, pasasalamat at sa pagdinig sa kanyang dakilang kalooban. Welcome po sa Friends Again and Jesus Christ. To God be the glory. Amen. Purihin po ang ating Diyos. Bago po tayo magpatuloy, batiin mo muna yung katabi mo. Sabi mo, maganda yung damit mo ngayon. Ayan. Siyempre, pagka umaga ng Sunday, ang unang-unang tinitingnan natin pagkatapos natin mag-pray ay ang isusuot natin. Amen. Kinakailangan po pagharap natin sa Panginoon ay mga magaganda at mga pogi tayong lahat. Sapagkat tayo po ay mga anak ng Diyos. Sino sa magulang ang gusto mo yung anak mo gusgusin? Wala, di ba? Gusto mo yung mga anak mo nakabihis ng maayos. Amen. Ngayon po ay pamuli po natin siyang lulugurin. Magbasa po muna tayo ng ilang talata sa Biblia. Sa Psalms chapter 33, verses 1, 8, and 9. Rejoice in the Lord, O you righteous. Sabi mo sa katabi mo, righteous ka. For praise from the upright is beautiful. Pag daw ang mga upright ay nagpupuri, ay napakaganda. Kasi marami rin nagpupuri sa Diyos eh. Pero kulang ng pagiging matuwid. Let all the earth fear the Lord. Let all the inhabitants of the world stand in awe of Him. For He spoke, and it was done. He commanded, and it stood fast. Sino sa atin dito na kapag ka meron kang sinasabi na pinaniniwalaan mo, nangyayari? Taas ang mga kamay. Bakit? Sapagkat ikaw ay nilikha ng Diyos. Pag nilikha ka ng Panginoon, meron kang kapangyarihan. Amen. Ang kulang na lang sa atin, paniwalaan natin yung sinasabi natin at ito'y mangyayari sa buhay natin. Iyuko natin ang ating mga ulo, tayo po'y manalangin. Dakilang Ama, napakabuti mo po sa amin. Alam ko po, Panginoon, at naming lahat na kami po ay nilikha mo. At dahil sa kami nilikha mo, biniyayaan mo kami, Lord, ng mga kaloob. At isa sa kaloob mo na may kapangyarihan ng aming mga bibig. Kaya patawarin mo po kami na kung ang mga bibig namin na nagagamit namin sa hindi magandang bagay, ipatawad mo po ito. Sabagat alam namin, Lord, na kung ano man ang sasabihin namin na pinaniniwalaan namin, hindi lilipat ang panahon na mangyayari sa amin ng mga bagay na to. Kaya Amang, ngayong umaga na to, nais ka namin lugurin. Dahil napakarami namin sinasabi, Lord, na nangyaring maganda sa aming mga buhay. Kaya tinataas namin ang gawain ito, O Diyos, at pinupuri ka namin at hinihiling namin ang iyong basbas. Basbasa mo po kaming lahat. Punuin mo po ng Espiritu Santo ang lugar na to. At pagkalooban mo ng Holy Spirit ang bawat isa. And Lord God,
Maraming salamat sa patuloy mong paggamit sa aming beloved Bishop, Lord. Patuloy mo siyang gamitin, Panginoon, para sa aming lahat. Ilagay mo sa kanyang mga labi ang lahat ng mga bagay na nais mo pong sabihin sa amin. At alam po namin, O Diyos, na ang pagtitipon na to ay magiging kalakasan sa amin lahat. At ang iyong mga salita, Panginoon, ay magiging buhay na buhay sa amin lahat. Kaya, Ama, salamat po sa pagbasbas mo sa amin. Sa iyo lahat ang kapurihan. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen! Morning, church! So today is another day to lift the name of Jesus, for His promises are true. Amen! Together, let's sing this. Come on! Your mercy never fail us, Lord. Your promises are true. With every breath we praise and worship, we give it all to you. We will shout our praise to your name, oh Jesus, the one who deserves to be praised. Lord, you are good and you never leave us, the one who deserves to be praised. Hallelujah, we lift your name on high. Hallelujah, forever glorified. Lift him higher, our great provider. Hallelujah, we lift your name on high. Your mercy never fail us, Lord. Your promises are true. With every breath we praise and worship, we give it all to you. We will shout our praise to your name, oh Jesus, the one who deserves to be praised. Lord, you are good and you never leave us, the one who deserves to be praised. Hallelujah, we lift your name on high. Hallelujah, forever glorified. Lift him higher, our great provider. Hallelujah, we lift your name. Hallelujah, we lift your
di nagbabago. Ngunit ngayon'y nagtagpuan, ikaw Jesus sa buhay ko. Binigyan mo ng tuwa at siglang puso kong ito. Kaya o Diyos, papuri ay sa'yo. Itataas ang aking tinig, walang hanggang papuri ay sa'yo. At ako ay magpapasalamat sa kaligtasan na aking natamo. Maraming salamat, Panginoon! Dati-dati ang buhay, punong-puno ng lumbay, walang pag-asa at nagdurusa, ngayon'y naging anak niya. Aking ang natagpuan, ikaw Jesus sa buhay ko. Binigyan mo ng tuwa at sigla ang puso kong ito. Kaya o Diyos, papuri ay sa'yo. Itataas ang aking tinig, walang hanggang papuri ay sa'yo. At ako ay magpapasalamat sa kaligtasan na aking natamo. Walang hanggang papuri, sa'yo lamang nararapat, sa amin nag-iisang Diyos. Dahil sa pag-ibig mo, O Diyos, dahil sa pag-ibig mo, O Diyos, dahil sa pag-ibig mo, O Diyos, ako ay naligtas. Dahil sa pag-ibig mo, O Diyos, dahil sa pag-ibig mo, O Diyos, dahil sa pag-ibig mo, O Diyos, ako ay naligtas. Dahil sa pag-ibig mo, O Diyos, dahil sa pag-ibig mo, O Diyos, dahil sa pag-ibig mo, O Diyos, ako ay naligtas. Dahil sa pag-ibig mo, O Diyos, dahil sa pag-ibig mo, O Diyos, dahil sa pag-ibig mo, O Diyos, ako ay naligtas. Itataas ang aking tinig, walang hanggang papuri ay sa'yo. At ako ay magpapasalamat sa kaligtasan na aking itataas. Ang aking tinig, walang hanggang papuri ay sa'yo. At ako ay magpapasalamat sa kaligtasan na aking natamo. Maraming salamat, Panginoon! Purihin ka! Hallelujah! We praise you, Lord Jesus! Heaven you can hear, I know you're drawing near as I worship. Held within your love, the wind and waves will come, but I will stay here. I lift my hands to heaven, hear my heart surrender. I tell my soul again, you are Lord of all. And though the seas are raging, you will speak and tame them, and you will find
find my rest, you were in control. Through valleys I will trust, your spirit is enough to keep me walking. You guide my every step, speak life to me again. Lord, I need you. Oh, I need you. I lift my hands to heaven, hear my heart surrender. I tell my soul again, you are Lord of all. And though the seas are raging, you will speak and tame them. And you will find my rest, you are in control. You are in control. I will trust in only you. No one can add to your perfection. You're the beginning and the end, more than I can comprehend. There is no one like you, no one. I will trust in only you. No one can add to your perfection. You're the beginning and the end, more than I can comprehend. There is no one like you, no one. I will trust in only you. No one can add to your perfection. You're the beginning and the end, more than I can comprehend. There is no one like you, Jesus. I lift my hands to heaven, hear my heart surrender. I tell my soul again, you are Lord of all. And though the seas are raging, you will speak and tame them. And you will find my rest, you are in control. I lift my hands to heaven, hear my heart surrender. I tell my soul again, you are Lord of all. And though the seas are raging, you will speak and tame them. And you will find my rest, you are in control. And you will find my rest, you are in control. Okay, purihin ng Diyos, mga kapatid, at sumayin niyo ang kapayapaan ng ating Lord at pagpalain po tayo ng ating Panginoon sa umagang ito po. Salamat sa Lord sapagkat every Sunday, magpapasalamat tayo sa Lord kasi nandito tayo. Every Sunday, nagkikita-kita tayo, dapat pasalamat tayo sa Lord. Kasi pag nakarating kayo rito ng Sunday, ibig sabihin na victory sa harapan ng ating Lord. Hindi kayo nahadlangan po. Thank you so much sa suporta po ninyo. Okay, the book of Galatians, chapter 6, verse 17. From now on, let no one trouble you, for I bear in my body the marks of the Lord Jesus. And brethren, the grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit. Amen. Yuko natin, ang ulo natin, nakilang mga salamat ulit sa Diyos. I-bless mo, Panginoon, ang aming talatang binasa, Ama. Palahin mo kami, Lord. I-anoint mo yung lingkod, O Diyos. At tulutan mo, Lord, lahat namin pakikinggan ay hindi
silbing threat sa amin, O Lord, kundi ito'y magiging blessing sa amin, Ama. Tayong strong conviction, badaluin mo, Lord, sa lahat ng mga kinig, O Diyos, para makita namin ang tunay na disciple sa harapan mo, Lord. Salamat, Lord, sa mga molding na mga ginagawa mo sa amin, O Diyos, ay matuto kami at maging tunay na disciples mo, Ama, sa harapan mo, O Diyos, maging sa lahat ng mga taong nakakakita sa amin, Lord. Salamat, Lord, at ikaw na pong bahala sa amin sa umagang ito, Lord. In Jesus' name, Amen and Amen. Okay, you may all be seated, please. So, our title today is Make Them My Disciples, Lesson 2. Dun sa ating The Marks of a Disciple. Now, last week we studied about the disciples' discernment, which was lesson 1 of the marks of the real disciples. Now, today we're going to study about the marks, yung talagang marka na, of a real disciples, part 2, or lesson 2, which is the last lesson po, tungkol dito sa marks of a real disciples. Now, the question is, what are the marks of a real disciples mentioned by Paul in the book of Galatians 6:17? Binasa natin kanina. First, let us discuss the marks of those who are in Christ. In the book of 2 Corinthians 5:17 says, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Yan po isang mark bilang isang Kristiyano. A new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. Ephesians 1:13, in Him you also trusted after you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also having believed, you were sealed. You were sealed with the Holy Spirit of promise. Second mark, the seal of the Holy Spirit. And number 3 in Romans 8:9, but you are not in the flesh, but in the Spirit, if indeed the Spirit of God dwells in you now. If anyone does not have the Spirit of Christ, he is not His. In other words, ang pangatlo po, signs or mark is the Spirit of Christ, which is also the Spirit of God. But what did Paul mean when he said, I bear in my body the marks of our Lord Jesus Christ? Now, for your information, it's not about the mark of the Holy Spirit. It is not about the mark of being a new creation, nor the mark of His name. Rather, the marks he mentioned refer to the physical wound or scars that Paul endured for the sake of Christ. Yun po yung mga peklat, yun po yung marka ng mga wounds sa kanya. Meaning, those are the marks of sufferings and sacrifices of a real disciple. Now, what are they? 2 Corinthians 11, verse 23. Are they ministers of Christ? Paul says, I speak as a fool. I am more. Mas lalo ako. Saan? In labors, more abundant. Ayan na po. Labors, ibig sabihin noon ay hard labor ang ginagawa ni Paul pagdating sa gawain ng Lord. In stripes, above measure. Latay, marami ko. Yan ay mga marks na sinasabi niya. In prisons, more frequently. Madalas makulong. In deaths of 10. Sabihin noon, madalas mabingit sa kamatayan. From the Jews, 5 times I received 40 stripes minus 1. Bakit minus 1? Sa Lord po, 39. Hindi po niya lumagpas siya, pinarehas na lang niya, 39 ang ginawa din niya. Pero sa kanya, 40 talaga ang tinanggap niya. Now, 3 times, I was beaten with rods. 3 times. Once I was stoned. 3 times, I was shipwrecked. Doon sa barko, nawasak, lumubog. Isa yung Psalms 27. And night and day, I had been in the deep. Sa dagat po, nandun siya. Next. In journey of 10, madalas siya naglalakbay.
Of course, ando ng danger pag nagla-journey ka. In perils of water, panganib sa tubig, panganib sa mga magnanakaw, panganib sa kanyang sariling kababayan, panganib sa kanyang mga hentil, panganib sa mga syudad, panganib in the wilderness, panganib doon sa dagat, panganib doon sa mga false brethren. Imagine perils among false brethren. Talaga mapanganib po pagka false brethren. Tandaan niyo po yan. Huwag naman po magagalit, hindi ko nila lahat. Karamihan po sa false brethren po ay nagkakalat ng utang. Talagang ginagawang profession ang pangungutang. Lahat utang. False brethren. Pagkaganyan po, tandaan niyo po yan. Kaya huwag ninyong gagawin. Hindi tayo false brethren po. Mangutang ka minsan, dito pangalawa, pero yung suyuri mo lahat para utangan, false brethren ka. Pagkaganyan po, direct to the point. Now, so yan po yung lahat, mga signs po niya. Not only that, 27, in weariness and toil, in sleeplessness, puyat siya madalas, hunger, thirst, fastings, often in cold, nakedness, kulang siya sa damit. Next. Besides the other things, what comes upon me daily, my deep concern for all the churches. Ginagawa niya yun sa kanyang malalim na concern sa mga mananampalataya. As a matter of fact, majority from the early church died as martyrs because of severe persecution. Pinatay po sila. They were told to deny their faith, but then they chose to die rather than to deny it. Hindi nila pinili na yung kanilang i-compromise yung faith po nila. Namatay sila sa pananampalataya. And those are the marks of a real disciples during the early church. On our part, sa part naman natin po, 1 Peter 4, 12, 16. Beloved, do not think it is strange concerning the fiery trial. Fiery trial. Yan ang sa atin. Fiery trial. Which is to try you as though some strange thing happened to you. But rejoice to the extent that you partake of Christ's suffering. Ang trials natin po ay pakikibahagi sa hirap ng ating Lord. That when His glory is revealed, you may also be glad with exceeding joy. 14. If you are reproached, dumaras ka ng kahihiyan for the name of Christ, blessed are you. For the Spirit of glory and of God rests upon you. On their part, He is blasphemed, but on your part, He is glorified. But let none of you suffer as a murderer, as a thief, and an evildoer. In other words, huwag kayong mag-suffer nang dahil sa inyong kasalanan. Magandang mag-suffer tayo because you are a Christian. You are a disciple of Christ. Pag malaki nyo, pagka ganon, ang suffering. Or a busybody in other people's matters. Yet, if anyone suffers as Christian, as disciple, let him not be ashamed. Huwag kayo mahihiya. Nagsasuffer ka sa finances, nagsasuffer ka sa sakit, nagsasuffer ka sa emotion, huwag ka raw mahiya kung sa pagiging Kristiyano mo at pagiging disciple ng ating Lord. But let him glorify God in this matter. Kung ano yung dinadanas mo, dapat magbigay ng glory sa ating Lord. Kasi yan ang mark, one of the marks na isang Christian po ay suffering aside from yung pong ating natawag na sacrifice. Now, kung tutuusin, mas magaan sa atin. Trials sa finances, sickness, emotions, compared to the early church, malayo ang ating pong trials po. Sa kanila ay severe persecution. Talagang pinapatay po sila. Now, why does God allow trials as marks of a disciple? Bakit niya pinapahintulot ang trials sa atin bilang disciple ng Lord? James 1, 2-3. My brethren, count it all joy when you fall into various trials. Why? Knowing
that the testing of your faith produces patience or endurance. Yun ang kailangan natin po. Yung mismong ating testing o yung trials ay nagpo-produce po ng patience o nagpo-produce ng endurance sa atin. Romans 5:3-5. And not only that, but we also glory in tribulations. Huwag niyong pagkakamali, ito yung 7 years tribulations. Hindi po. Ito yung mga trials po natin. Kasi may mga preacher tinuturo yan yung 7 years tribulation. Hindi po totoo yun. Knowing that tribulation produces perseverance or endurance. In other words, ang trial sa atin po, one of the major purpose is to produce endurance. Kailangan po, tumibay po tayo. There's more. Why? Because perseverance or endurance produces character, and character produces hope. Doon ka magkakaroon ng pag-asa po pag nakakatagal po tayo. And what is hope? Now, hope does not disappoint. Once na umaasa ka, hindi ka mabibigo. Siguradong pag umasa ka, ang Diyos ang magbibigay ng inaasahan mo. Why? Because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit who was given to us. So in short, going back sa topic, trials produce patience or endurance. Now, at yun po ang kailangan po natin. But the question is, why do we need patience or why do we need endurance? Yan ang tanong. That produce hope, na nagbibigay ng hope o pag-asa sa atin. Matthew 24:13. He who endures to the end. Although ito sinasabi sa mga Israelites, sa atin din yan. He who endures to the end shall be saved. Ang makatagal hanggang wakas, maliligtas. Tagalog. Datapwat, hindi makatiis. Ang magtitiis. Iba yung makatiis sa magtitiis. Magtitiis po, kusa kang magtitiis. Ang makatiis, wala kang choice kundi magtiis. Ito po talagang gusto mong magtiis o wala kang angal, wala kang complain kahit magtiis ka. Hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Sa diretso salita, ang labanan po ay tiisan lang. Sabi mo sa katabi mo, tiisan lang. But the problem is this. Many churches nowadays is that they are concentrating on preaching about comfort. Comfort for physical body, comfort for mind, comfort sa emotions. Yun po ang pinipreach na. There's nothing wrong about that. Correct lahat yan. 100% correct. But there's danger about too much comfort in life. May panganib po yan. Why? Yan ang tanong. We are living in the last days. And last days are days of evils. Ephesians 5:16. And last days are difficult days. In the book of 1 Timothy 3:1-5. And last days are days of war. Matthew 24:7. Is there comfort in times of war? Wala po. And last days are days of pestilences. Is there comfort during pestilences? Naranasan natin ng COVID? Wala po. Days of global economic crisis nowadays. Yan po panahon natin ngayon. There's no comfort during global economic crisis. Days of severe calamities. Is there comfort in calamities? Wala po. As a matter of fact, wala pa yung calamities. Natatakot na marami about the big one na darating sa atin po whether we like it or not. May big one, isang strong earthquakes ang inaasahan ng Metro Manila po. Sinabi yan ng PBOLS mismo po na talagang delikado po sa madaling salita. Yes, you can find temporary comfort in preaching. Totoo po yun. Napupunan nyo, bibigay ko preaching comfort. Masaya kayo, magaan. Paglabas nyo, okay. Pagkitaas ng 2 days, ando na naman. Nawawala na naman ang comfort.
Comfort in preaching. And for those who can afford, they can find temporary comfort saan? When they go for a vacation, maybe dito sa atin, sa Boracay, o kung saan man dito sa atin, o after, doon sa abroad, pwede rin. But after a few days, pagkatapos magbakasyon, back to normal po. Back to worry, back to fear, back to insecurity and anxiety. Why? Wrong concentration of those preachers do sa spiritual feeding po. Majority of preachers nowadays concentrate on preaching about comfort rather than preaching about endurance. Na dapat po ang preaching ngayon, paano kayong titibay? Hindi paano gagaan yung pakiramdam ko, gagaan yung, hindi pwedeng puro ganon. Walang masama ron, pero hindi pwedeng ganon. Dapat ngayon po ang preaching, paano ako titibay? Paano lalaki muscle ng faith ko? Paano ako tatayong mag-isa? Paano ako makakatayo kahit inaalug ako, makakatayo ako? Yun ang kailangan natin. In fact, frequent preaching about comfort will put your faith in danger. Pag puro ganyan na napapakinggan nyo, delikado pa pananampalataya ninyo. Why? Pag ang comfort po, puro comfort ang preaching sa atin, you will become a weak Christian. At napakaraming weak Christians, napakarami po. Makikita po natin yan. Sa ngayon lang makikita natin. Umulan lang, di na magsisimba. Weak ka, pagka ganyan. Yung magsisimba, bago magsisimba sa umaga, Sunday, titingnan, pag nakita madilim, hindi na magsisimba. Uulan to, mahirapan ako sa pagsakay. Traffic ito, baka magbaha, baka magganon. Weak ka pa rin, baga ganon. Please don't get offended. Ganon talaga po eh. Pero kung strong ang faith mo, kahit bumabagyo pa yan, nandudong ka, sigurado pupunta ka. Well, I remember, I think that was 20 years ago, dito sa circle. Natatandaan nyo, doon tayo sa malaki, di ba? Bumagyo, nilipat tayo doon sa mga, yung maliliit na gano'n, nilipat tayo, siguro mga 500 tayo. Pumunta pa rin yung 500, ang lakas ng bagyo. Nagsiservice kami. Why? Matibay sa faith. Pagka gano'n. Sinabi ng Lord, nakikinig ng Word of God, pagdating ng bagyo, bagsak na. Ito hindi, nakikinig ng Word of God, pagdating ng bagyo, naandun pa rin, umaattend pa rin po. Matibay, why? Ina-absorb niya yung ganitong preaching. Hindi siya naghahanap ng preaching na gagaan yung pakiramdam ko para may comfort ako pag uwi ko. Hindi yon. Ang gusto ko, paano ako titibay, Lord? Paano ako titibay, Lord? Paano ako titibay, Lord? At ganyan ang labanan sa ngayon. Weak faith cannot endure pain. You cannot endure hardship. Why? Because you're a weak disciple. Mahina. Why? Because your mind is conditioned to remain in the comfort zone. Kinondisyon ka ng preacher eh. Doon ka sa comfort zone. Pero nakakondisyon ang mind mo sa ganun ngayon. Pero pag kinondisyon ang mind mo na kailangan tumibay ka, hindi mo iindahin. Yun nangyayari sa ngayon po. Wala lang sa'yo. Bahala kayo mag-gera dyan. Basta ako may Diyos ako. Bahala kayo lumindol dyan. Basta Diyos ko, bahala sa akin. Bahala magbaha dyan. Basta Diyos, bahala sa akin. Ganyan ka. Why? You're not a weak Christian. You're a strong Christian. A real disciple of Christ. Brothers and sisters, there's nothing wrong about preaching, about comfort. Paminsan-minsan, okay, kailangan natin yan. Pero yung pirme, wag po. Madadali ang faith natin pagkaganon. Having a vacation locally or abroad, wala po masama dyan. But it is just a comfort in the surface. Mababaw lang ang comfort niyan. Hindi yan yung comforts doon sa inner man mo na pumapasok talaga. Na talaga nandun ang comfort sa iyong soul, sa iyong mind, sa iyong spirit. Nandun ang comfort. Acts 12:5-6, madalas na bigay ko yung sample sa inyo. Peter was therefore kept in prison. And constant prayer was offered to God for him by the church. Verse 6. And when Herod was about to bring him out, alam niyo ibig sabihin nun? Ilalabas siya para patayin, bibitayin siya. That night, Peter was sleeping. Patayin kinabukasan, natutulog. Why? Yan ang tanong. Hindi sila sinanay ng Lord do sa gospel lang. Ang preaching puro, ikaw comfort kita, Peter, gagano. Hindi ganun ang Lord. Nakita nyo, nagtanula si Peter sa John 21? John
Tanong mga sa Lord kung ano mangyayari, kung buhay ka pa ba pag dumating siya. Ano sabi ng Lord? Ano pakailan mo kung gusto ko buhay pa siya? Ganun sila tratuhin ng Lord. Lord, hindi ko mapayag mamatay ka. Lumayo ka sa likod ko, Satanas. Ganun sila ganun mag-train ang ating Lord. Kanya pagdating sa Book of Acts, akita nyo pinapatay na, antitibay pa rin. Why? Tinrain sila ng ganun ang ating Lord. Hindi sila tinrain sa comfort. Binibigay sila ng comfort, my peace I give to you. Blessed are those who are blessed are those. Okay lang, pero most of the time, tinan mo preaching niya. Narrow is the gate. Makipot ang landas patungo sa langit. Makipot ang pinto patungo sa langit. Malawak ang patungo sa kapahamakan. You false prophets, you brood of vipers, kayo mga pareseo, kayo mga hipokrito, ganyan ang turo ng Lord. Naririnig ng mga disciples. Kanya sila, matibay sila. Pagdating sa Book of Acts, kala mo sila si Kristo. Sa tibay nila. Why? Hindi puro comfort ang kinain nila. Ang kinain nila, matitigas. Puro meat ang kinain nila. Kaya puro protein yung katawan nila. Ang lalakas ng kanilang pananampalataya. Spiritually, amen. Imagine natutulog. Nakatulog ka, meron kang chains. Nakatulog ka, may 2 bantay. Sa harapan mo, nakatulog ka. Alam mo, kinabukasan, papatayin ka. Nakatulog ka, may bukod sa 2 bantay. May gwardiya pa rin sa pinto, nakikita mo. Nakatulog pa rin. Why? Yun ang tunay na comfort sa Diyos. Galing po. Hindi yan yung comfort. Ngayon, masaya ako, okay ako, magaan pakiramdam ko. Pagkatapos sa mami, ito baka ganun, baka ganyan, oh. Why? Shallow. Yung surface lang ang may comfort. Yung inner man mo, walang comfort talaga. 2 inner man natin. Isa rito. Isa dito. Pinakabigat dito. Kailangan ito nasa pahinga. Pag sinabing ito, heart, it involves your soul. Comfort even in danger o nasa panganib, nandun pa rin. Why? John 14:26. The Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, He shall teach you all things and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. The Comforter, ang Holy Ghost, ang magko-comfort sa'yo. Iba ang comfort ng Holy Ghost. Kahit despite of uncomfortable situation, komportable ka pa rin. Example, Paul, Acts 16:22. Then the multitude rose together against them, and the magistrates tore off their clothes. Winasak yung damit. Why? And commanded them to be beaten with rods. Para mas maramdaman yung sakit. Hubaran ang damit yan. Hinubad yung pang-itaas nila. Para yung latay, tumama na. Para mas masakit. Pagkatapos ano ginawa next? And when they had laid many stripes, maraming latay, they threw them into prison, commanding the jailer to keep them securely. 24. Having received such a charge, he put them into the inner prison. Ang inner prison po mababa lang. Hindi normal, ang taas mababa po. And fasten their feet in the stocks. Ano ba sabihin doon? Ayan. Ito itsura nila. Habang yung likod nila, puro latay, mahapdi likod nila, yung kamay nila nakaganon, yung paa nila nakaganon. Ito posisyon nila. Ganyan ang posisyon nila. However, in verse 25, at midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God. Ganun na sitwasyon, tapos nagpe-pray, tapos kumakanta. Ang hapdi ng likod, nakaganin yung kamay, nakapasok sa kahoy, yung paa nakapasok sa kahoy, tapos nakuha pang kumanta. And the prisoners listening to them. Why? The Holy Ghost comforted them because they had the marks of a disciple. Yan ang pangalawa. The marks of suffering that produce endurance. Yung kanilang suffering and sacrifices na nandun, ganun sila katibay. Ganun sila katibay. And how I wish ganun din kayo. Katibay tayong lahat. Ganun katibay po. Sino ganun katibay? Walang magtataas ang kamay.
Dahil alam mo kung hanggang saan lang ang tibay mo. Pero huwag ka mag-alala. Tanggapin mo lang ang turo ng Lord, baka mas matibay ka pa ron pag tinanggap mo ang turo ng Lord. Now, going back to our story sa narrative natin, the Judaizers, pag sinabing Judaizers, yung pong kanilang religion is Judaism. We're claiming that the real gospel of salvation is circumcision in the flesh, which is the law of Moses. Kailangan circumcise ka para maligtas ka. But Paul explained that the gospel of salvation is faith in the gospel of Christ, the death, the burial, resurrection of Christ. Yan ang way of salvation. But the Judaizers insisted that the way of their salvation was right. Ang tama yun sa amin. Circumcision, yun ang tama. And physical evidence ka, yung circumcision in the flesh. Now, when Paul saw, nakita niya, that they could not convince about the truth of the gospel, tinuldukan na niya. O sige, hanyo maniwala. Ang mark ninyo, circumcision. No problem. Ako rin, 8 days I was circumcised. But that is not my mark as a disciple carrying the true gospel of Christ. Hindi yan ang mark ko. My marks are my scars. Yung nakikita mong latay sa akin, yan ang mark ko. Yung nakikita yung sugat sa akin na gumaling, nagpeklat na, yan ang mark ko. Meaning, the evidence that you are a disciple who carries the truth about the gospel of Christ is the marks of your scars. Yung marka ng peklat sa'yo. Yun ang ating marka po bilang isang disciples. And as disciples of Christ carrying the true gospel of Christ, yun dapat po ang bit-bit po natin. You must bear those marks. Yun ang dapat nasa atin. For Paul, the literal scars on his body were because of literal persecution. But hindi persecution sa kanila. Talaga hinahampas po sila. In our case, sa ibang bansa, maybe sa Middle East po, alam ko, nag-i-strive din sila o pagka may Bible ka ay pinarurusahan po nila, hinahagupit din po nila. Nabalitaan ko kay Pastor Ricky nung nandoon siya sa Saudi po. Kasama siya, muntik na siya mapugutan ng ulo po doon. Now, some are being beheaded. Totoo yun, sa ibang bansa po, pinupugutan ng ulo. But in our country, ang marks po ay yung scars in the heart. Yung peklat sa puso mo. Emotional pain because of disappointment, because of sorrow, because of that words you hear, because of rejection, insulting words allowed by God, na inaalaw ng Lord na marinig natin para mas magsugat talaga sa puso mo. And some scars in finances, sobrang hirap sa finances, na talaga nagmimistulang peklat sa isip mo, sa kaiisip mo, pati sa heart mo. And other scars of sickness, na sabihin natin, nagmamarka talaga because andun ang peklat, andun ang sugat talaga, done by the devil. We're also allowed by God. Example si Job, nilagyan talaga ng mga balls, sugat sa buong katawan. Sigurado may peklat yung paggaling nun. Not to mention the invisible attack of the devil that we cannot see. Hindi na nakikita, ina-attack po tayo na nag-iiwan ng scars sa ating hearts, sa ating minds, at sa ating physical body. Nag-iiwan ng peklat sa ating po. But for Paul, despite these wounds na naging scars sa kanya, he remained a disciple and followed Christ all the way to the cross. Sumunod pa rin siya sa cross. Tandaan nyo, ang definition ng disciple is follower of Christ. Tagasunod sa Lord. Ang tanong, hanggang saan ka susunod sa ating Lord? A real disciple follow Christ, not only to the feet of the cross. Ano ba sabihin nun? Ang tunay na disciple po, sumusunod sa Lord. Hindi lang doon sa etong cross, doon ka lang sa baba, doon ka lang sa baba. Hindi po ganon. But a real disciple follows Christ all the way to the crucifixion with Him. Ang pagsunod mo, hindi lang sa baba ng cross.
Pati sa taas ng cross, ando doon ka, na pinapako mo rin sarili mo, kasama nung nakapako. Yun ang tunay na disciple ng Lord. Meaning, pag ikaw po ay disciples, pinako sa cross, nakapako ka rin. Sa pinako ang Lord sa cross, ikaw din nakapako. Galatians 2:20, kaya sinabi ni Paul, I have been crucified with Christ. I have been crucified with, continuous po yan. Pag sinabi, I have been crucified with Christ. Pirmis siyang nakapako sa cross with Christ. Why? Kung sumunod siya, hindi lang sa paanan ng cross. Kung sumunod siya hanggang doon sa cross mismo, kasama, nakapako sa cross. Ano nakapako? Galatians 5:24. And those who are Christ have crucified the flesh with its passions and desires. Yung lahat ng desires, passion na yung flesh, nakapako lahat kasama ang ating Lord. And basically, madalas po sa hindi, ang Kristiyano sumusunod hanggang paanan lang ng cross. Pero hindi tayo pumupunta rin sa mismo sa cross para nakapako rin tayo. Hindi ganun po. Katulad tayo nila Mary, ando doon sa ibaba ng cross. Si Mary Magdalene sa ibaba ng cross. Si John, kapatid niya, nasa ibaba ng cross. Yung mga tao sa ibaba ng cross. Siya lang nasa taas ng cross. Sa kayo magdanakaw po. Walang dumamay sa kanyon. Wala po. Ito po, spiritually. Kay Paul po, hanggang mismo sa cross, nakapako siya. Sumunod pa rin siya. Hindi lang doon sa ibaba. At least doon, umakyat siya ron at pinako rin yung sarili niya. Spiritually. Because you cannot receive the marks of Jesus Christ unless you follow Him up to the point of being crucified with Him at the cross. Hindi mo makukuha ang marka niya hanggat hindi ka sumasama sa Kanya. Doon sa pagkakapako, ikaw din dapat nakapako ka para makuha mo ang mark na yun. Ibig sabihin nun, hindi ka papayag mag-suffer pagka hindi ka napako ng ganon. Suffering and sacrificing in different ways or aspects. Yun naman po ang sa atin. Magsasuffer talaga po tayo. Yan pong buhay ng Kristiyano. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, yes. Pero ang buhay ng Kristiyano ay punong-puno ng sacrifice and suffering. Kanya nga mga, di ba, pag nagkakasal ako dati, tinuturo ko yan eh. Una kayo, engagement ring. Sumunod, wedding ring. Pangatlo, suffering. Yun ang problema. Tatagal ka ba sa suffering? Sa engagement ring, tagal ako, okay yan. Nag-asawa na, engagement ring, kinakasal lang naman, sige suot ko. Pag suffering na, hubad na yan. Hindi ko isusuot ang suffering. Pero yun ang totoo. Pag nag-asawa ka, suffering. Kung tutusin, pati kayo mga walang asawa, huwag na kayo mag-ambisyon. Alam niyo kung bakit? Hindi suffering nyo. Suffering na magiging anak ninyo. Ano sa tingin nyo mangyayari sa mga ipanganganak pang mga bata? Sila sasalubong dyan sa Great Tribulation na yan. Hindi ko kayo dinadiscourage na mag-asawa. Bahala kayo. Basta tatagalan mo rin sarili mo pag sinuot mo na ang suffering. Isuot mong maigi at huwag mong huhubarin. Yan ang problema ngayon. Marami mga couples, engagement ring suot, wedding ring suot. Pagka-suffering na, magpa-anal na tayo. Mag-divorce na tayo. Hiwalay na tayo. Why? Ayaw ng suffering. Hindi obra. Why? Bakit sa atin sinusuot din ang suffering? Yan ang tanong. Because we are the bride and He is the groom. Hindi naman pwedeng yung groom nagsuffer sa cross. Yung bride ngayon nasa comfort firme. Hindi pwede. Kung nagsuffer yung groom, magsasuffer ang bride. Pero ang suffering natin, hindi sa Great Tribulation, hindi 7 years. Ito lang, hindi nadanas natin ngayon. May partida pa tayo. Yan lang ang ating suffering. O kanya yan, following Christ is not only staying in the comfort zone. Hindi lang po yun.
But even embracing, gagamitin ko sila ng embracing sufferings, sacrifices that leave marks or scars in your heart or in your physical body or in your mind. Nag-iiwan ng marka, nag-iiwan ng peklat sa puso mo, sa mind mo, sa katawan mo. Yun po ang tunay na disciple ng Lord. And spiritually, yun po ay symbol ng literal marks na nail mo sa kamay, nail mo sa paa, yun po yun. Symbol, metaphor. Hindi talaga literal, pero metaphor. Para ka nakapako doon, may pako kamay, may pako pa, like Jesus Christ. Na tiniis mo tulad ng indirect attack ng devil sa atin, yung mga emotions natin, ina-atake, physical na atake, finances na atake, nakapako ka nun, kamay at paa. But the question is this. Listen carefully. How can we prove that we have those marks or scars that symbolize sufferings and sacrifices with Christ? How? Paano mo mapapatunayan yung may marka ganyan? Paano mo mapapatunayan may marka ng ganyan, may tatak ng ganyan talaga na katulad ng isang disciples ng tatak ng suffering at sacrifices? Paano? Kay Jesus Christ, literal. John 20:25. The other disciples therefore said to him, we have seen Christ. Excited sila. So he said to them, unless I see in his hands, sabi ni Thomas, the print of the nails. Kasi itong mga iba, nakita na, pati yung print nakita. Si Thomas, hindi pa. Nails, and put my finger into the print of the nails, and put my hand into his side, I will not believe. Kailangan makita ko yung mga marks sa kanya. Marks sa kamay, marks sa tagiliran. Buti hindi hiningi sa paa. Sa tagiliran, kailangan makita ko. And after 8 days, his disciples were again inside, and Thomas with them. Jesus came, the doors being shut. Jesus came, the door being shut. Nakasarado, tumagos siya. Ibig sabihin noon, kahit saan lugar, nandun si Jesus, naririnig ka. Kaya narinig si Tomas. And said, peace to you, or peace be with you. Next. Then he said to Thomas, Thomas, reach your finger here and look at my hands. Tingnan mo, ayan yung mark. Thomas, you are asking for mark? Ayan ang marks, magabi ng kamay. Literal. And reach your hands here and put it into my side. Do not be unbelieving but believing. Aka na yung kamay mo. Isuot mo rito sa butas dito, sinibat siya rito. Suot mo yung kamay mo rito. Ibig sabihin, in his glorified body, pinakita niya yung literal marks ng crucifixion, ng suffering and sacrifices na ginawa niya. Now, likewise to us, katulad sa atin, with us. The scars must be seen in us. Kailangan makita yung scars sa atin. The scars of suffering and sacrifices. Always remember that before they became scars, they were wounds. Ulitin ko ulit. Bago naging peklat yan, sugat muna yan, sariwa yan, sugat. Then, they form as scars when healed. Nung gumaling na, naging peklat. Ang hinahanap, mark. Ang hinahanap, peklat. Ang hinahanap. In our body, madali makita, literally. Kung ikaw, inoperahan ka. Ayan, isa, nagsuffer ako, inoperahan ako. Dami ka opera dito. Pwede, makikita. What about scars in the heart and in mind? Paano mo ngayon pakikita yan? Pag hindi pa magaling ang sugat sa heart, then may kami pain dito sa dibdib. Nararamdaman mo, tinutusok ang heart mo. Kasi sariwa pa ang sugat. Gayon din sa mind, pag hindi pa magaling ay pirming na sa isip mo. Pabalik-balik sa isip mo. Why? Hindi pa magaling. Pero pag ito naging peklat na, magaling na. Wala na yung pain. Wala na yung isip ka ng isip. Burado na. That means, wala yung pait. Wala yung pain.
wala na yung sorrow sa heart, wala na yung agony, wala na. Why? Kasi magaling na. Nakuha ninyo? Magaling na yung sugat. Kaya ang result, ano result? Sa relationship, the scars of joy in forgiveness, ang makikitang scars sa mukha mo. Makikita ng kagalakan sa iyo dahil nagkaayos kayo, nagkabati kayo, dahil pinatawad mo siya, kanya galak na galak ka. Yun ang mark mo ngayon na nanggaling sa heart mo. Nakukuha po natin. And the scars of joy, of victory. Victory over difficulties in life. Na pagtagumpayan mo lahat. Kaya yung mind mo, nakikita nga yung peklat sa mind mo, hindi ka nag-iisip ng why. May joy ka na, meron ka ng peace of mind. Yung peace of mind is a scar. Yan yung peklat na makikita gumaling ka na dahil may kapayapaan ka na. Yung kagalakan sa relationship, may kagalakan ka na, wala ka ng pait. Yan ay scar mo dahil wala na yung pait sa'yo. Hindi na sariwa yung sugat. Nakukuha po ba natin? Kaya po mangyayari, victory po. James 1:2. Kanya pala sinabi ni James yan eh. My brethren, count it all joy when you fall into various trials. Why? Sinabi ng Lord, ye shall have tribulation, but do not fear because I have overcome the world. In John 16:33. Magalak kayo kasi tagumpay na tayo. In other words, sa bawat sufferings natin, tagumpay po tayo. Sigurado yun. And it's a mark of healing of the wounds. Pag nakikita ng joy sa atin, nakikita yung peace of mind sa atin, ay magaling neto pagka ganun. Peklat na yan sa madalas. Kitang-kita yung peklat ng suffering sa'yo. Gumaling yung suffering. Gumaling yung sacrifices mo. Wala na yung sugat. Ang nandoon peklat na lang. Because healed ka na. Ito madali sabi. In other words, the marks of a disciple, which are the marks of suffering and sacrifices, will turn out to be the marks of victory ang magyayari po sa atin. Kanya pag ikaw pinrim ng masaya, pinrim may kapayapaan, ano sabihin nun? Ang mark mo ngayon ay mark na ng victory, hindi na suffering and sacrifices. Why? Next. Because God has displayed His power, His sovereignty to deliver you from those severe trials and you have been experienced. Talaga na-deliver ka. Pag nakikita yung mukha natin, ang joy, ang peace na sa atin po, ibig sabihin nun, delivered ka. At ang Diyos lang ang pwedeng mag-deliver po sa atin. Praise the Lord. Ngayon, tignan mo yung katabi mo kung merong marks of a disciple. Nagagalak ba yan at may kapayapaan? Tignan mo maigi. Makinig kayong lahat. Kung minsan yung ba dinadaya yan? Pag wala na. Yan. Ang joy, kahit ikaw mag-isa na lang, para kang ganun. Nagsasalta ka, kinakausap mo, Lord, habang ikaw masaya ka. Yun ang joy. Magaling na pagka ganun. Peklat na pagka ganun. The mark of victory. 1 Corinthians 15:57. Pero yung babasahin to. But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. So, pirmi tayong victory pag nandun tayo kay Lord. But there's no marks of victory unless you receive the marks of suffering and sacrifices of a disciple. Kailangan po natin. Eh, ang bilin niyan, sabi ni Paul, Philippians 4:1, therefore, my beloved, long for brethren, my joy and crown. So, stand fast. Stand fast in the Lord, beloved. Magpakatibay kayo o tumayo kayo ng matatag. Huwag kayong maaalog. Kahit kabila na ang sugat mo, huwag kang maaalog. Ephesians 6:10, ano sinabi niya? Finally, brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Magpakalakas ka pirme, magpakatatag ka pirme, dahil pirme kang victory sa harapan ng ating Diyos na buhay. Woo! O ngayon, tingnan mo ulit yung mukha ng katabi mo. O may peklat na. Everybody shout, praise the Lord. Honestly,
sa lahat sa inyo na ngayon dumadanas ng severe problem, severe trials, huwag kang malungkot. Kasi the end of the road, pirmin yung dulo niyan. Pirmin victory yan. Tandaan mo, as long as you are a Christian, you are a disciple of Christ, victory sa dulo yan. Oy, habang dumadaan ka mahirap, difficult road talaga, mahirapan ka. Pero at the end of the road, nandun pa rin, victory pa rin doon sa dulo. Dahil kay Jesus Christ. Basta't nasa iyo si Jesus Christ, wala kang talo. Magkasakit ka, wala kang talo. Kahit wala kang pera, wala kang talo. Wala kang blessing, wala kang talo. Dahil nasa iyo yung victory mismo. Siya mismo ang victory. Si Jesus Christ. Praise the Lord. Glory to God. So do not fear. Do not worry. Tanggalin yung anxiety, alisin nyo. Wala sa terminology natin anxiety. Ang sa atin is faith, 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 and faith. Alam niyo sa katunayan, minsan nasasabi natin, my God has forsaken me, pinabayaan na ako ng Lord. Wala na, Lord, hindi po totoo. Hindi nakikita ng Lord itong nangyayari sa akin. Hindi aware ng Lord na nangyayari sa akin. God doesn't care about me. Hindi totoo. Alam niyo kung bakit? In Psalms 56, 8 NLT, you keep track of all my sorrows. Sinusundan niya yung kalumbayan mo, yung mga problema mo. Nakasunod ang Lord sa iyo. Tinatrack niya. Nakuha niyo, ibig sabihin ko ba? Ibig sabihin, nangyayari sa iyo ngayon, under surveillance ka ng Lord, tinatrack ng Lord kung ano nangyayari sa iyo. Alam niya. And intentionally, tinatrack niya talaga. Nakukuha niyo gano'n ka-importante sa Diyos. Para yung sorrows mo, ganyan, itrack pa niya. Eh sa kanya, yung, hindi ko na-track yan, sige, humingi ka lang sa akin, bibigyan na lang kita. Hindi. Tinatrack pa rin niya, hindi niya kung ano nangyayari sa'yo. Baka bumibigay ka na, wag. Siya magtatataas sa'yo. Yun ang dahilan, kanya-kanya tinatrack. Hindi lang yun. You have collected all my tears in your battle. Huwag niyo ba isipin maraming battle siya, touch, milyon battle, bilyon battle. Hindi po ganun yun. It's about your value. Yung value mo sa Lord. Gaano ka kahalaga ng Lord, kanya ka tinatrack na Lord, napakahalaga mo sa Lord. At ang pangalawa po, remembrance, naaalala ka niya. Alam niya, hindi nadanas mo. At hindi ka niya pababayaan. Nakukuha niyo. Kanya ka nga niya tinatrack na hindi ka niya pababayaan eh. At hindi lang yun. You have recorded each one in your book of remembrance. Alam niya, naalala niya. At nakikita niya kung ano ang nangyayari sa iyo. Pero hindi lang nakikita. Ngumingiti lang ang Lord. She's just smiling, nakasmile ang Lord. Why? Alam niya kung ano ang dulo niyan. Joy pa rin ang dulo. Dahil victory pa rin ang dulo niyan. Nakukuha po natin. Nakita niyo mag-twist ang Lord. Kanina sinabi sa inyo, suffering, ngayon puro victory sinasabi ng Lord. That is true. Kanya huwag niyong katakutan ng suffering tsaka sacrifices. Why? Sa dulo, victory yan. Makinig kayo. Lahat ang dumadanas, kahit anong klaseng trials, mabigat na trials, isa lang sabihin mo, alam ko na huli niyan. Napanood ko na yan. Ano napanood mo? Victory din yan sa huli. Gurado yun. Nagkasakit ka. Alam ko na dulo niyan. Galing din ako ng Lord yan. Wala kang pera. Alam ko na dulo niyan. Bless din ako ng Lord yan. Nagkagalit kayo. Alam ko na dulo niyan. Makakabati rin kami. Ganun lang kasimple yan. Nangyayari o hindi? Nangyayari. Ba't ka nag-aalala? Yan ang tanong. Ba't ka nag-aalala? You know why? Hindi pa magaling ang sugat. Hindi pa nagpepeklat.
Kanya obligado, pag nagkasugat ka, whether sa heart, sa mind, sa body, kailangan magpeklat yan para masabi mo, walang problema. Victory yan. Sa dulo yan, firming victory yan. May problema, walang problema, victory yan. Problema, walang problema, victory yan. Puro ganun tayo. Pare, kaya sinabi ni Peter, turing nyo na lang pangkarniwan yan, dumarating ang problema sa inyo. Pangkarniwan lang. Why? Kasi yung dulo niyan, pangkarniwan lang eh. Ano ba dulo? Victory. At the end of the road, victory. Dulo, victory. Andiyan pa ba kayo? Paano ko siya? Kasi wala akong endurance. Hindi ko matis, hindi matis. Bakit? Akala mo ba sa'yo yung endurance? Romans 15:5, NIV. My God, who gives endurance, God who gives endurance and encouragement, give you the same attitude of mind toward each other that Christ Jesus had. O, saan galing ang tibay mo? Paano mo sabihin ngayon wala kang tibay? Saka siya magbibigay sa'yo. Siya pa mag-i-encourage sa'yo. Siya pa magtatayo sa'yo. Siya pa mag-aakbay sa'yo. Siya pa mag-aangat sa'yo. Siya pa magbibigay sa'yo ng solusyon lahat ng problema. Siya! Siya lahat! Siya lahat! Siya lahat! Why endure? Hebrews 10:36. For you have need. You have need. Endurance is a must. It's a need. You have need of endurance. Why? So that when you have done the will of God, pag nagawa mo na yung kalooban ng Diyos, nakatiis ka dyan, hindi ka sumablight, faithful ka pa rin, despite of the fact, andyan ang difficulties, faithful ka pa rin, nakatagal ka pa rin, you may receive what is promised. Alam niyo, may kabigatan to. Baka akala nyo, promise lang ito ng healing, promise ng blessing. Hindi po. Promise ito ng rapture. Eternal life. Ang pinag-uusapan, promise nito eternal life through rapture. Yun ang pangako sa atin ng Lord. Ibig sabihin, pag hindi ka nakatiis, if you were not able to endure the pain, yung agony, yung trials, sacrifices, you're not going to make it. May harapan mo. Because there's no reason for you not to endure. Why? He gives endurance. Siya nagbibigay ng endurance. Supposedly, dapat ngayon, wala dito mahinang Christians. Why? Siya nagbibigay ng tibay eh. Hindi ba dapat wala mahina sa atin? Bakit may mahina? The wound is not yet, or the wounds are not yet healed. Pag yung gumaling, paano gagaling? By faith, gagaling yan. Sumunod ka sa Word of God, gagaling yan. Pag nagpeklat na yan, ayun na. Ikaw mismo lalakas ka, sa madaling sabi, at matatagalan mo yung lahat ng trials sa'yo. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, amen. Sino may gusto ng victory? Then, receive the marks of a disciple. Victory is mine. Victory is mine. Victory today is mine. I said to Satan, I said to Satan, get thee behind. Victory today is mine. healing. Healing is mine. Healing is mine. Healing today
Praise the Lord sa pumapagpalang umaga po sa inyo. Salamat po sa ating Panginoon na muli tayo po'y tinuruan kung ano po talaga yung mark ng pagiging isang tunay na disciple po ng ating Panginoong Jesucristo. Tandaan po natin na hindi po tayo dapat manatili sa ating pong comfort zone. Napakahalaga po niyan. Pero kailangan po natin na i-endure yung lahat ng mga sufferings. Of course, sa mga sacrifices na yan na nararanasan po natin sa buhay para po magkaroon po tayo pong mark ng talagang follower po tayo ng ating Panginoon na victory in Jesus Christ, mga kapatid. So meanwhile, sa lahat naman po ng mga bisita po na nandito, sa mga guests, sa mga first-time viewers, maaaring nandito po kayo ngayon dahil kayo po'y dumadanas ng problema, kapighatian, suffering, iba't ibang anggulo ng buhay po ninyo. Alam niyo po, naniniwala po ko na nakikita po ng Lord ang inyo pong pinagdadaanan. At alam niyo, sa mga bisita na nandito, yung pong pagtugon po ninyo sa tawag ng Panginoon, ang tanging daan lang po upang maghilom po. Ano man po yung mga scars po ninyo sa inyo po mga puso, sa mga kaluluwa po ninyo. And all you have to do is to follow Jesus Christ. Yun lang naman po ang susi. Accept Him as your Lord and personal Savior and believe in His gospel for you to be saved. So please listen to me sa lahat ng mga bisita na nandito, kayo sa first-time viewers. Pag sinabi po nating salvation, ang sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace you have been saved through faith. Malinaw po na sinabi ng talata that we are saved by grace through faith. Kaya po ang tanong, saan po tayo mananampalataya at maniniwala? Now it is found in 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. It is about the death of Christ, the burial of Jesus Christ, and the resurrection of Jesus Christ. Again, the death, burial, and resurrection of Jesus Christ ay kailangan po natin sampalatayanan at maniwalaan. Perhaps lahat kayo, familiar dyan, alam natin siya'y namatay, siya'y inilibing, siya'y nabuhay na magmuli. Kaya alam po, ang tanong, is believing enough? Pag tayo po ba'y naniwala, tayo nanampalataya, ihinto na tayo doon, tutuldok na, wala na tayong gagawin. Alam niyo po, ang sabi po sa 1 Peter chapter 4 verse 17, for the time has come for judgment to begin at the house of God, and if it begins with us first, what will be the end of those who do not obey the gospel of God? Ano daw ang katatapusan? Ano daw ang dulo doon sa hindi sumunod sa gospel ng ating Panginoon? So sa madalit sabi, the gospel of Christ must be obeyed. Pag tayo nanampalataya, tayo naniwala, kailangan lakipan po natin ang pagsunod. Hindi po tayo matatapos sa believing, kundi kailangan ito po'y sundin po natin. Kaya lang po ang tanong sa paano pong paraan. It is found in the book of Acts chapter 2 verse 38. Unang-una, we are going to repent. Tayo po hihingi po ng tawad sa Panginoon. We're going to ask for forgiveness. We're going to confess our sins. At naniniwala po ako kahit pakiramdam niyo po, ang dami yung kapalpakan sa mga nakalipas na panahon. Sabihin na natin, ang feeling mo, ikaw ay pinakamasama at maruming tao sa balat ng lupa. But you know what? For as long as nandun po yung genuine repentance, yan po yung tinitingnan ng Panginoon, yung puso natin. Believe me, the Lord is willing and able to forgive your sins. Kahit madami kang kapalpakan, basta nandun po yung genuine repentance, patatawarin ka ng ating Diyos na buhay. Diyan din po papasok yung pong death to sin. So yan po yung unang step, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Tayo naman po'y babautismo sa tubig, ilulubog po tayo sa tubig in the name of Jesus Christ po yan. Ang sabi po sa Romans chapter 6 verse 4, therefore we were buried with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Sa madalit sabi, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Why? Dahil para bagang inililibing naman po natin ang ating pong mga kasalanan, kasabay naman po ng paglilibing kay Kristo. So una, tayo po'y magsisisi, siya po'y namatay, tayo naman po'y pinapatay natin ating kasalanan. Pangalawa naman po, siya po'y nilibing, tayo naman po'y ililibing naman din po natin ang ating pong mga kasalanan, kasabay po ng paglilibing kay Kristo. And take note that water is the type of the blood of the Lamb that takes away the sins of the world. Hindi po ito paghuhugas ng dumi ng katawan, kundi ito po'y pag-aalis po ng ating pong mga kasalanan. Yan po yung pangalawang step. We need to be baptized in the name of Jesus Christ. Now, the third step is we need to receive the gift of the Holy Spirit. Diyan naman po papasok ang ating transformation, yung ating pong regeneration. Sa madalit sabi tayo, mababago na po, nabanggit niya sa Titus 3:5 sa Romans 8:11. In fact,
Once we receive the gift of the Holy Spirit, we're also receiving power. Power saan? Sa lahat ng mga bisita na nandirito, aminin nyo man hindi, lahat tayo may kahinaan. Minsan, pinipilit natin magbago, 1-2 buwan. Sa mga susunod na panahon, umabalik tayo sa dati. Yung mga bad habits natin, perhaps kung may bisyo ka or may mapangit tayo ugali, pinipilit nating alisin. Pero minsan, ba't ganun bumabalik pa rin? Bakit? Kasi sarili lang po natin. But you know what? Once you receive the gift of the Holy Spirit, yan po yung sinasabing power. Power to overcome all our weaknesses. At yan din po yung magpapaalala po sa atin para makasunod po sa kalooban po ng ating Panginoon. So ito po 3 bagay na ito kailangan maganap po sa ating po mga buhay. First, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. And thirdly, we need to receive the gift of the Holy Spirit, and that is what we call the good news. And that is the gospel of Jesus Christ. So at this moment, pwede po ba na habang kayo nakatayo nandyan, iyuko po ninyo yung mga ulo, and you kindly whisper just a short prayer to the Lord, telling the Lord, Lord, I'm sorry. Kung marami akong kapalpakan, marami akong nagawang kasalanan sa iyo, patawarin mo po ako. Pinagsisisihan ko po lahat ito. Just a short, simple prayer, whispering to the Lord, telling Him, Lord, patawarin mo ko. At habang nakayuko po inyong mga ulo, pakitaas po inyong 2 kamay. And please repeat after me with this prayer. At tayo po sa likod, tumayo po tayo. Tapat natin yung kamay natin sa kanila. Sumunod po kayo sa maikling panalangin ito na pagtanggap sa lahat ng mga bisita, kayo po sa mga first-time viewers. Habang binabanggit po ninyo ang panalangin ito, nandun po yung taos-puso na tayo po humihingi ng tawad sa Panginoon. Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo. Lumalapit po ako sa iyo. Bilang isang makasalanan. Patawarin mo po ako. Patawarin niyo po ako. Sa lahat ng aking mga pagkakamali. At pagkukulang. Sa oras na ito. Tinatanggap po kita. Bilang sariling tagapagligtas. At tinatanggap po kita. Bilang Diyos ng aking buhay. Naniniwala po ako na ikaw ay namatay, ikaw ay nilibing, at sa ikatlong araw ay nabuhay na magmuli. Tulungan mo po ako makapagsimula ng bagong buhay. At idagdag mo po ako sa iyong kaharian. Maraming salamat po. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Yan po yung first step. Para sa pangalawang step po, sa kanan po ninyo, on your right, yung pong green flag, pwede po kayo sumunod dyan. Meron lang po explain sa inyo further po in much detailed manner po. Huwag po kayong mag-alala, wala pong bayad dyan. Sunod lang po kayo sa green flag. Praise God. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Sa mga first-time viewers naman po natin, andyan po yung mga telephone numbers po. Pwede po kayong tumawag dyan or otherwise mag-message lang po sa ating pong FB page para mabigyan kayo ng instructions para sa schedule po ng water baptism. So meanwhile, here's our beloved Pastor Norma for the offertory and announcements. So God bless every one of you and to God be all the glory. Amen. Praise God. Thank you, Pastor Lud, sa muli mong pagpapahayag ng Gospel of Salvation. Salamat po sa ating Panginoon sa paggamit sa ating beloved Bishop. Paano po natin malalaman na tayo po ay isang tunay na disciple ni Kristo. Amen. Paano po ba natin malalaman kung tayo tunay na disciples ni Kristo? Anong meron tayo?
Endurance. Amen. Alright, tayo po idadako sa ating pong offertory. Acts chapter 8, verses 20-21. But Peter said to him, "Your money perished with you because you thought that the gift of God could be purchased with money. You have neither part nor portion in this matter, for your heart is not right in the sight of God." Purihin po ang ating Panginoon. Tunay po nakakatuwa ang ating Lord sapagkat bakit? Tayo pong mga anak niya ay nililinang na ng kanyang mga salita sapagkat gusto niya na tayo po ay maging matuwid sa harapan niya. Dahil sa ating pong pagbibigay, doon pa lang natatanggap ang ating mga kaloob sa Kanya. Dahil tingnan natin dito sa binasa natin, si Simon the sorcerer, nagbibigay siya ng salapi sa mga disciples para siya lang ay makatanggap ng Holy Spirit. Pero anong sabi ni Pedro sa kanya? Hindi mo pwede makuha o mabili ang Holy Spirit sa pamamagitan ng yaman mo. So sa ating lahat na patuloy na nililinis ang Panginoon, karapat-dapat lamang na tayo tumulong sa gawain ng Lord sapagkat para sa Kanya, ang bigay ng mga anak niya na nagpapakatuwid ay isang mabangong samyo na alay sa Kanya. So ngayon po tayo po ay magbibigay sa ating Panginoon. Meanwhile, for complete details of our online giving, please refer to the ways and means to give. Diyan po naka-flash on the screen. And maraming salamat din po sa mga kapatiran walang sawang sumusuporta sa ating mga gawain. And let's be in one accord for our congregational fasting on July 26, Saturday, 9 a.m. at Star Mall EDSA Show Trade Hall. And also join Cut-Prod Group's Spiritual Technical Arts Workshop with its next session happening on August 2nd, Saturday, 1 p.m. at Gilgal Church Center and Mayon Studio. Register for only 450 pesos via the QR code or at the information booth. We also have new church merchandise. Get your own vinyl stickers which come in 3 designs that contains IDO4, lyrics, and faith-filled messages available at the church kiosk now for only 150 pesos. Sabi mo sa katabi mo, may tatak na ako ng disciples ni Kristo. Sabihin mo naman, sana. Sana lahat tayo ay magkaroon ng tatak na yan, na makita sa mukha natin ang kagalakan at kapayapaan dahil meron tayong endurance. Kailangan may endurance tayo sa ating mga sufferings. Amen? Yuko po natin ating mga ulo. Let us pray. Dakilang Ama, maraming salamat po. Alam po namin, O Diyos, na laganap ngayon ang pangangaral na kung saan puro comfort ang pinaparinig sa mga anak. Ngunit dito po sa amin, lagi ka nangungunat ang uusap sa amin at tinalakay mo po ngayon ang mga sufferings na to na dinadanas sa isang Kristiyano na kahit na Kristiyano, Lord, ay there are different kinds of trials, pero ang sabi mo, magalak pa rin kami, Lord. Ngunit kami mga tao lang po, O Diyos, sapagkat kapag kami tumatanggap ng mga pagsubok, talagang hindi kami nagagalak. Ngunit salamat sa mga salita mo na nagpapaalala sa amin, O Diyos, na kinakailangan kami ay Kristiyano na kung saan naghahatid sa'yo na hanggang sa iyong pagkapako sa Cross of Calvary, hanggang pinako, Panginoon, ang iyong laman. Ganon din na pinako na rin namin ang aming mga gawa ng laman namin, Lord, sa mga gawang baluktot ng aming mga pag-uugali, Lord. Maraming salamat sa pagtuturo mo sa amin. Dalangin po namin, Lord, ng endurance na ito, irigalo mo po sa amin na bilang kalakip, Panginoon, ng isang tatak, ng isang pagiging tunay na Kristiyano. Patawarin mo po kami kung lumalabas ang aming mga lumang pagkatao na nawawala po ang endurance namin sa pag-alam po namin, Lord, na malulugod ka kapag nakita mo kami ay meron ng mga endurance. Salamat po sa pagkatalam namin na malaking bagay po ang tatanggapin namin, Lord. Meron kaming victory, Panginoon, kapag ka nakita mo na meron kaming endurance sa kabila ng mga pagsubok namin na mahirap. Kaya iunat mo ang iyong mapagpalang kamay sa bawat isang mga anak mong nandirito at igawan ng basbas mo mula ulo hanggang talampakan. Pagpalay mo mga kaisipan, Lord. Ilagay mo, Lord God, ang lahat ng mga salitang ibinibigay mo sa amin, Lord. Mga gift mo sa amin, Panginoon. At ang mga pangangatuan, Lord God,
Tulungan mo po na maalagaan ang mga sarili upang hindi po magkasakit. Tinatabay po namin, palayo sa amin, Lord, lahat ng mga gawa ng kaaway na kung saan palagi siya nag-i-inflict ng mga diseases sa mga tao. Spare mo ang mga anak mo, Lord, upang sa ganon, wala pong hadlang sa paghayo namin at sa pag-share namin ng mabuting balita sa mga taong hindi pa po nakakakilala sa inyo. Pagpalain mo rin, Lord, ang mga pinansyal na standing na yung mga anak. Sino man ang dumaranas, Panginoon, ng paghihirap, buksan mo ang durungan ng langit at ibuhos sa kanya masaganang pagpapala at bigyan mo, Panginoon, ng solusyon ng bawat problema. Sa bawat isa sa amin, Lord, hindi lang kasyang bigay mo, kundi sobra-sobra pa nang sa ganon kami po ay makatulong sa mga ibang tao na nangangailangan at sa pagkakawang gawa. Pagpalain mo rin ang mga alay at handog ng iyong anak, Lord God. Ganon din po, O Diyos, ang lahat po na lumapit sa harapan. Pagpalain mo sila na hindi lamang po sila ngayon tumanggap, kundi lagi-lagi na po silang dumalo sa gawain mo at lumago po sa pananampalataya. Pinapanalangin po namin ang kalikasan, Lord. Huwag mo kami pahintulot, Lord, sa mga bagyo. Huwag mo kami pahintulot sa mga lindol. Huwag mo kami pahintulot sa mga terorista. Huwag mo kami pahintulot sa mga gera. Huwag mo kami pahintulot sa ano pa man magpapahirap sa amin, Lord God. At managana ang bansang ito, Lord, sa Word of God. Lumagana, Panginoon, ang katotohanan tungkol sa mabuting balita ng kaligtasan. Gamitin mo mightily ang iglesia na ito, Lord, upang ang mga kababayan namin na makakilalang lubusan sa inyo. Maraming salamat. Pagpalain mo rin ang mga nakaupo sa leadership. Ibigay mo sa kanilang katalinuhan kung paano ma-maintain ang peace and order sa aming bansa. Ingatan mo pong bawat isa. Sa iyo po lahat ng kapurihan. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. Amen. Praise God. The Lord bless and keep you and make His face shine upon you and be gracious to you and lift up His countenance upon you and give you peace. God bless you and to God be the glory. A blessed day, dear brethren. Let's take a moment to listen to these important reminders. For online giving and Bible study offerings, you may refer to these complete details. To all who give via check, please indicate the correct account names. Checks payable to Project G Code with account name Project G Code Ministry. Checks payable to tithes, account name is Jesus Christ to God Be the Glory Church International Incorporated. Para sa mga gustong magpa-schedule ng baptism o one-on-one counseling, maaari po kayong makipag-ugnayan sa amin sa mga numerong nasa screen o mag-message sa aming official Facebook page. We're excited to share these church updates to keep us spiritually filled. Be part of a meaningful Sunday that will bring more passion into our hearts. Join our on-site worship service next Sunday, July 27, at a new venue. See you at Playtime Phil Oil Center in San Juan. Service starts at 9 a.m. Ito po ang mga paraan papunta sa Playtime Phil Oil Center San Juan para sa ating on-site worship service on July 27. Via commute para sa mga manggagaling sa Maynila at Quiapo. Para sa mga manggagaling sa Rizal, Pasig, EDSA at Quezon City. Mula naman sa Ortigas Avenue, EDSA sa Eton Cyberpod o Cainta, Taytay, Rizal. Mula sa Antipolo, Marikina at Cubao. Via private vehicle mula Quezon City Hall, mula Manila City Hall, mula Shaw Boulevard. Paalala,
Lahat ng may sasakyan ay pinapayuhang mag-park sa Santolan Town Plaza o sa San Juan City Hall na parehong walking distance lang mula sa ating venue. Hunger and thirst for Christ and His Word. We invite you to join us on July 26, Saturday, for our monthly congregational fasting. Devotion and seeking begin as early as 9 a.m. Let's pursue His presence together. Catch the next session of CATPRA Team Spiritual Technical Arts Workshop, happening on August 2, Saturday, 1 p.m. at Gilgal Church Center and Mayon Studio. For only 450 pesos, learn and enhance your God-given gifts in dancing and acting, basic motion graphics, videography and CapCut editing, basic photography, advanced Canva and social media etiquette, live sound basics, and arts and crafts. Register now via the QR code or at the information booth. Involve in our discipleship cause through 1FC training. Please be advised that the last session of 1FC practicals will be happening face-to-face. See you on August 9, Saturday, 9 a.m. at NIA Convention Hall. Registration fee is 300 pesos. Meanwhile, 1FC Foundation's Book 3 is moved to a new date, which is on August 23, Saturday, 9 a.m. at NIA Convention Hall. Registration fee is 300 pesos. Sign up every Sunday at the 1FC Corner or via the QR codes. Attention 1FCers! The 1FC Lounge is now open for your discipleship sessions. It's the perfect place to hold your 1FC meetups. Quiet, comfy, and ready for you. Visit us at the press room beside the baptism area from 7:30 to 8:30 a.m. See you there! Our brand new merch has landed. Our very own aesthetic vinyl stickers of IDO4 striking lyrics and faith-filled messages are now up for grabs at the church kiosk. Perfect for your laptop, phone, planner, tumbler, and anywhere you want to rep your faith in style. With 3 sets to choose from for only 150 pesos each. Our church is in need of an office assistant. For those who are interested, resumes may be sent to hrdept@jctgbtg.com. Let's keep on boosting our social media presence. Subscribe to our official YouTube channel. Comment, share, and like our online preaching and IDO4 music videos. Connect with us on Metaverse via Facebook and Instagram and join our broadcast channel for church updates and latest posts. Also, follow us on X, formerly Twitter, and the new official TikTok accounts of our church and IDO4. Just scan the QR code to be redirected to IDO4's real account. Catch IDO4 songs on various platforms via Shuffle TV, airing on A to Z Channel 11 from Monday to Friday at 5 a.m., Saturday and Sunday at 6 a.m., or via Light TV Channel 33, Monday, Wednesday, and Friday at 12 noon, and Saturday and Sunday at 6 p.m. Via One Radio, which is our newest radio partner, and via Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon Music, and other music streaming apps. Use your God-given gifts for His glory. Join the Servants Force today. We're looking for volunteers and SF workers, especially for the Comrades and Gideon teams. Sign up via QR code, website, or at the information booth every Sunday. Itataas ang aking